Tonight, hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong headlines, landfill sa Cebu City, gumuho ilang kataon pinula ang natrap. Tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand pinalawig hanggang January 10. Protesta laban sa unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Inakyat sa Korte Suprema, dalawang mambabatas nagpetisyon. General amnesty para sa PhilHealth members na hindi nakapagbayad ng kontribusyon. Ipinagutos ni Pangulong BBM. May-ari naman ng Wawaw Builders kinasuhan ng tax evasion dahil naman sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Petisyon para naman makapagpiyansa sa malversation ang siyam na dating opisyal ng DPWH dininig ng Sandigan Bayan. Sa ating sports, Alex Ayala pasok sa quarterfinals ng ASB Classic Women's Singles. Sa showbiz, Sue Ramirez humiling ng panalangin para sa kanyang ina. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Gumuho ang Binaliw landfill sa May Cebu City ngayong pong Huwebes. Kinumpirma ni Mayor Nestor Arquibal ang insidente sa pamagitan ng isang social media post. Kalakip po ang mga larawang kuha sa lugar ng pagguho. Ayon po sa Mayor, agad na ipinadala ang mga disaster response team para rumisponde sa insidente at magsagawa ng paunang assessment sa lugar. Batay sa mga naunang report, may posibilidad umanong may mga taong natrap sa gumuhong bahagi ng landfill bagaman patuloy pa ang verifikasyon ng mga otoridad. Sinabi rin ni Archibald na personal niya minomonitor ang naturang pangyayari para masubaybayan ang sitwasyon. Nanawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Cebu sa publiko na manatiling kalmado at iwasan muna ang lugar habang inimbestigahan pang sanhi ng naturang pangyayari. TNT. Tomorrow's News Tonight. All systems go na mga kaibigan ang National Capital Region. Kaugnay po nitong traslasyon para po sa poong Jesus Nazareno. Formal nang sinagawa ang send-off ng security at safety forces ng Hanay sa Quirino Grandstand para tiyakin ang mapayapa at ligtas na prosesyon. Sa panguna po ni Father Ramon Jade Licuanan, binasbasan ng mga pulis, mga sasakyan at iba pang operational resources. Ayon po kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, fully deployed at mission ready na sila sa traslasyon na inasang dadagsain ng milyon-milyong deboto. Tiniyak naman ng Regional Director ang mabilis na pagtugon sa posibleng untoward incident at emergency. 18,000 pulis ang ikinalat po sa Maynila, partikular sa Quirino Grandstand at Quiapo Church para matiyak ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng kapiyastahan ng Poong Jesus Nazareno at ng Traslasyon 2026. Ayon po kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakadeploy na rin ng mga nakasibilyang pulis para magmanman at hulihin ng mga kawatan, mga snatcher, mga scammer at iba pang maaring magsamantala sa naturang tradisyonal na traslasyon at kapiyastahan sa Quiapo. Tiniyak din ni Nartates na daring umalalay sa mga deboto ang kinalat nilang police assistance desks
at iba pang personnel na handang umalalay din sa mga senior citizen, mga PWD, kababaihan at sa mga bata. Nagpaalala po ang PNP na maigpit na ipatutupad ang gun ban, firecracker at liquor bans habang nasakasagsagan ng kapiyastahan sa Quiapo, Maynila at traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Magpapatupad naman ng signal interruption sa paligid po ng mga kalsadang daraanan ng Jesus Nazareno para sa traslasyon. Ayon po sa National Capital Region Police Office, bahagi ito ng mas istriktong pagtitiyak ng seguridad ng mga deboto. Naipugnay na rin po ang NCRPO sa kanilang mga counterpart agency para sa mas mabilis na pagresponde sakaling magkaroon ng biglang banta sa mga nasa prosesyon. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor na banta at nanatiling mapayapang sitwasyon sa mga aktibidad sa Traslasyon 2026. At ibang alamin mga kaibigan ang update dyan po sa may pahalik sa Quirino Grandstand. Ating ang alamin kung sobrang dami na ng mga tao sa mga oras na ito. Go ahead sa your report, RH27 Noche Cacas Noche. Lakay, Ray, sawang-sawa na yung pila, no? Yung nakapulupot na talagang abot na. Kung pagdudugtugin, baka umabot pa ito ng PR South doon sa may Anda Circle kung pagdudugtungin mo yung pila. Dahil sa ngayon ay paikot-ikot hanggang dito sa may area ng Manila Hotel. Habang yung deboto ay patuloy ang pagdating. Halos ilan lang yung mga nakikita natin na lakay rin na palabas ng Quirino Grandstand. Pero sa ngayon ay tatanong natin yung observation ng NCRPO. Katabi natin si Police Major Isel Asilo, ang NCRPO spokesperson. Ma'am, live po tayo sa DCRH with Lakay Ray Sibayan. Magandang gabi po Lakay Ray at sa ating mga taga-subaybay. Good evening, ma'am. Opo. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon ngayon dito sa Quirino Grandstand at maging doon sa may Quiapo Church? So far po, manageable naman po yung ating mga kababayan, yung mga deboto na nandito. Patuloy naman po yung ating pila tuloy-tuloy habang meron tayong programa na nagaganap dito sa Quirino Grandstand. So far, wala naman po tayong naiulat na mga major untoward incidents. Ma'am, ano po ang bilin ng Regional Director na si Major General Adorin dito sa traslasyon? Mahigpit niyang billing syempre sa ating mga deployed personnel na igalang yung karapatan ng ating mga kababayan na i-practice yung kanilang faith, lalo pa bigyan natin sila ng suporta sa kanilang ginagawa na pahalik ngayon. So ang role natin ngayon dito sa PNP ng NCRPO ay siguraduhin na magiging safe sila at magiging maayos yung kanilang gagawin ngayong araw na ito. At doon sa panig ng mga deboto, ano pong mga hindi dapat dadalhin? Pinapaalala po natin na ang Manila po ay nag-i-implement. Meron po silang ordinansa, yung ating balaklava. Hindi po tayo pwedeng magsuot ng balaklava, yung mga pwedeng mag-conceal sa ating identity gaya ng mask or ng mga helmet at pagsusuot ng hoodies, hindi rin po pwede. At syempre doon sa ating mga deboto, mga kababayan na mag-a-attend sa ating prosesyon, sana po itingnan natin yung ating mga sarili kung tayo ay nasa tamang kondisyon. Bawal pong pumunta ang lasing para hindi na po tayo makaabala sa iba nating mga kababayan na maayos na pupipila at magpuprosesyon din po. How about doon sa mga bag ng ating mga deboto, yung mga pupunta? Hindi na po natin sila ina-advise na magdala ng bag para na rin po sa kanilang sariling kaligtasan at para na rin po mas madali silang makagalaw. Kasi po magiging sagabal pa yan sa kanilang pagkilos, lalo po at alam naman natin na siksikan po yung ating prosesyon. Syempre, bawal po yung mga armas, mga matutulis na bagay, mga matulis, matigas na bagay, kutsilyo, bawal ang alak, bawal po ang illegal drugs, syempre po. So yung iba pang mga pwede naman po tayo magdala ng tubig, kaya lang po yung para sa for our own consumption only at yung madali nating madidispose. Wala po bang pagbabawal, halimbawa, doon sa yung clear bag na pala, kasi dati may mga yung transparent translasyon, yung transparent na bag so this time kahit yung mga hindi siya transparent ay pwede.
Hindi na po natin siya ina-advise. Kaya lang po, syempre, may mga kababayan po tayo na may mga kasamang bata na kailangan magdala ng gamit. As much as possible, kung magdadala tayo ng bag, wag na yung kalakihan at transparent para hindi na din kayo mas maabala kung sakaling i-inspectionin yung laman ng inyong mga bag. Lakay Ray? Yes, ma'am, magandang gabi po. Yung face mask, bawal ho ba? Yes po, bawal po ang face mask. Pero since alam naman po natin ngayon na medyo parang flu season tayo. Yun nga ngayon po eh. dito. Oho. So pwede po yung ating mga face mask for hygienic purposes. Pero kung yung ang plano natin ay makonceal ang ating identity, yung mga may hood, yung mga magtatakit talaga, yung mga maskara na, hindi po yan ina-allow dito sa Maynila. Ayun, siguro yung ano lang, yung parang medical mask. Yung pwede, pag may opo, problema sa bawa sinisipon o inuubo. Tama po, kasi karamihan po sa ating mga kababayan ngayon ay may mga nararamdamang sipon, ubo, Opo. or pag-hatching. So pwede po yung mga medical mask. Yun. So, ang bawal ho yung yung talagang bag na hindi nakikita yung loob. So, transparent, okay lang, lalo na pag merong kasamang bata. Po, hindi po natin kasi maiiwasan na may mga kasamang bata. Opo. Or may kailangan silang mga dalhin na mga importanteng gamit. So, yung pong transparent na bag at hindi kalakihan po sana para hindi po ito maging sagabal sa inyong pagpoprosesyon. Ayun. Ma'am, wala namang threat so far? Wala namang natatanggap ang ating mga pulis? Wala naman po tayong na-monitor na direktang banta dito sa atin sa Translasyon 2026. Gayunpaman, patuloy po yung ating monitoring at ang ating pakikipag-ugnayan sa ating allied agencies para masigurado po natin na magiging mapayapa itong ating Translasyon 2026. So in place na po lahat, ma'am, nakadeploy na po yung, tama ho ba yun, nasa 18,000 na mga pulis sa NCR na nakatoka ho dyan sa Maynila ngayon? Sa ngayon po, nilalatag na po natin yung ating 18,000 na personnel. Nagkakaroon Yes, na po tayo dito ng accounting dito sa Quirino Grandstand para sa leapfrogging po nila na magsisimula po mamayang bandang mga 12 po. Alright, so any advice po, ma'am, siguro para na rin po sa ating mga devotees and of course sa mga kababayan po natin magtutungo po dyan sa Quirino Grandstand and sa Quiapo Church, ma'am, please go ahead po. Sa ating po mga kababayan na dadalo at makikiisa dito sa atin sa Translasyon 2026, kami po ay nakikisa sa inyo. Ang suporta po ng NCRPO ay nasa inyo. Hinihiling lamang po namin ang inyong disiplina at ang inyong kooperasyon. Makinig po tayo sana sa ating mga kapulisan at sa ating mga church marshals para po maging maayos at mas mabilis nating maipasok yung handa bukas ng umaga. Thank you so much po and good luck po sa ating lahat po bukas. Dito pa rin po sa Translasyon. Maraming salamat. Salamat po at magandang gabi. Thank you po. Ayan, Lakay Ray, si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. So ngayon, yung Quirino Grandstand, Lakay Ray, ay mayroon maikling programa habang yung mga deboto nag-camping na dito, Lakay Ray, sa open area ng Quezon Quirino Grandstand. Dahil yung nakahalik at yung iba na hindi na talaga Yung sumubuka dami ng tao, sa haba ng pila, dito na lang sila nag-camping, pamilya. hanggang ano ba to? Tawid ng Ross Boulevard hanggang sa may Taft Avenue na ba ito? Yung dami ng tao? Hindi, paikot-ikot Pero yung may mga tao din, may mga deboto rin na nandoon sa may Rizal Park. Meron ding nagpapahinga doon habang naghihintay ng Misa Mayor mamayang hating gabi. So, yung ilang deboto, yung mga nakapila papasok ng Quirino Grandstand ay yun gaya nung nabanggit ko kanina sawang-sawa. Ibig sabihin yung pasigsag-sigsag na kay Ray yung pila dahil kung pagdudugtungin mo nga gaya nung nabanggit ko tansya ko mga lagpas under circle yung pila kung pagdudugtungin. Pero hanggang dito lang sa Manila Hotel tapos iikot ng 5 beses sa Lakay Ray. 5 beses? Wow. Tapos pagdating naman doon sa may Calao Street ay iikot din siguro mga kanina kausap ko yung isa yung papasok na siya 3 ikot rin daw doon sa may steel fence ng Calao Street tapat mismo ng Rizal Hotel. Kaya ganoon kahaba yung pila pero hindi alintana yung ating mga kababayang deboto dahil ito talaga yung
kanilang panata. Ini-expect na talaga nila na mahaba ang daranasin nilang pila bago makatuluyang makapasok ng Quirino Grandstand kung saan ay yung pahalika sa Jesus Nazareno. Ayan. O wala namang wala namang direktiba na bawal ang mga vendor diyan. Kanina, yung mga vendors dito sa may Rojas Boulevard, itinaboy sila dun sa may northbound lane sa kabilang side. Pero dahil sa dami ng vendors, dami din ng tao. Yung mga naninita kanina, nagsawa na rin. Kasi malaking tulong din yung mga vendor dyan kung sakali bigla kang magutom Oo, pero yung mga deboto na talagang namamanata taon-taon ay may mga kanya-kanya na silang dalang pagkain, inumin. Ang nagiging problema lang dito yung kapag ikaw ay naiihi, kung ikaw lang yung mag-isa. Pero kung ikaw lang yung mag-isa, baka pagbalik mo, hindi mo na alam kung nasaan na yung mga pila. Ganun. Kaya, pero kung may mga kasamahan ka, badi-badi, magpaalam ka lang doon sa unahan, magpaalam ka lang sa likuran, ayun, pwede ka nang makakaihi. Hindi naman pwedeng tumingil ka sa pila. May dala-dala kang botelya. Di ba? Nakakahiya naman yun. Pero kung sa mga senior na kayo payo natin o suggest natin, mag-diaper. Tama. Yung diaper, di ba? Kahit naman yung kung ikaw lang... ikaw, kung sakasakali talagang lagi kang jumijingle, pwede ka naman mag-diaper. Wala naman nakakaalam nakapantalong ka naman Pwede ka namang muwiwi. Tapos matagal din naman mapuno yung mga old diaper maano yan medyo malaki yung tangke ng old diaper. Kaya hindi na mahalata yung ikaw ay umihi o kaya nakasuot ng diaper. Anong oras ang simula ng traslasyon bukas ng umaga? Pero prior niyan, Lakay Ray, meron pang prayers yan ng mamayang madaling araw. Ang batay sa ating experience, mga prayers, mga 3 to 4 o'clock ng madaling araw, mamayang umaga. Pero yung Misa Mayor, mga midnight mamaya, yung Misa Mayor. So maring abutin pa ng alas 7 yan bago mag-take off yung traslasyon. Depende yun, Lakay Ray, sa dami o yung bulto ng deboto. Dahil yung lubid kasi minsan yun ang nagkakaproblema yung lubid nawawala na sa ilalim. Tapos hindi agad may hila, masasalya dahil sa pilipit yung lubid. So kapag yan ay tumuwid, yun mahihila na yung andas ng Jesus Nazareno at tuluyang makakausad. Bago tumawid dito sa may Rojas Boulevard, siguro mga past 6 yan, Lakay Ray, past 6 o before 7 o'clock ay makatawid na ng Rojas Boulevard. Pero kung mabilis naman yung paglabas dito at tuloy-tuloy mabilis yung usad ng andas, mga 6 o'clock or bago mag 6 ay makalabas na dahil ilang tumbling lang naman yan, Lakay Ray, yung dito sa may Quirino Grandstand patawid ng Rojas Boulevard. So sa ngayon ay patuloy nagpapahinga yung ating mga kapulisan dahil naka-ready na rin sila. Magdamagan yan hanggang maghapon bukas. Anytime yan, Lakay Ray, pagka... Nakita mo na ba yung andas dyan? Wala pa, Oo, nasa likod nasa likod. So nandyan na pala. Mamayang umaga, ilalabas na yan. Doon yan yung hudyat, Lakay Ray, na lalabas na yung andas. So kapag in place na yung ating mga kapulisan bukas, pati yung mga iho sa del Nazareno ay kapag naka-in place na yan, naka-ready na, may mga balangay na dito, may mga standarte na at mga mamamasan. Yun na yung hudyat, Lakay Ray, na lalabas na yung andas ng Jesus Nazareno. Alright. Salamat, Bay Noche. Okay, so yan ang sitwasyon. At patuloy tayong nakaantabay at wag lang bibitiw yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa DCRH. Tuloy-tuloy ang coverage. Dahil blue by blue bukas na pagputok, bago pumutok yung araw blue by blue na yung ating traslasyon special coverage. RH27, notika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa mga kaganapan sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026.
DZRH Special Coverage Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Walang patid na pag-uulat sa mga pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto Kaya tutok lang po mga kaibigan sa DZRH ang aming dahil tuloy-tuloy po yung special coverage niyan ng himpilang ito Nazarean. para po sa inyong kabatiran kaugnay po nitong traslasyon ng pong Jesus Nazareno mula po dyan sa Quirino Grandstand hanggang sa may Quiapo Church. Ano po? Isag And na of course, yung pa rin pong kaganapan dyan po sa paligid mismo ng Quiapo Church. Padre At natural, yung pong kapiesta mismo ng Quiapo. Ano ho? amin, Yan po yung ating tututukan po sa ating special coverage. Kaugnay po nitong traslasyon 2026. nuestro Traslasyon Padre 2026 DZRH Special Coverage. namin. Sa kaugnay pa rin pong balita, tinakbo ng Philippine National Police na irerespeto nito ang paniniwala at debesyon ng mga lalahok sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila. Kaugnay po nito ipinagutos ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Notatis Jr. ang pagpapadupad ng maximum tolerance at professionalismo sa religious activity ito. Nakiusap naman si Manila Police District spokesperson Police Major Philip Ines sa mga deboto na sumamba at huwag sumampa sa andas. At patuloy po tayo nakikiusap sa kanila na ito po yung panahon na sabi nga natin pagninilay-nilay. No? Ito po yung panahon na sabi nga natin, tingnan po natin na yung ating pagkilala po sa ating lumika. Ipakita po natin na tayo po talaga ay deboto at hindi po tayo panatiko. Hiwalay na pahayag tiniyak po ni Police Colonel Julius Domingo, ang Public Safety Division Chief ng PNP, na handa silang mang-aresto ng sino mang deboto kung may lalabag sa mga lokal na ordinansa tulad po ng liquor ban, gun ban at firecracker ban. Involved din po yan, not only sa firearms, of course yung kung anong violation, we also included yun sa operation against illegal drugs. Samantala naman, sari pa rin pong mga balita, nagbabala po ang Department of Health sa mga deboto laban sa panganib ng stampede sa inasang matinding dagsa ng tao sa traslasyon 2026 ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Ayon po sa DOH, ang malalaking pagtitipon lalo na sa makikitid na kalsada at masisikip na lugar ay nagpapataas daw po ng panganib ng anumang stampede na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o pagkamatay. Ilan po sa mga palatandaang posibleng mauwi sa stampede ang malakas na tulakan ng tao, bigla at sabayang paggalaw ng karamihan, hirap sa pagangat ng paa at kahirapan sa paghinga. Ayon po sa DOH, kapag napansin ang alinman sa mga senyales na ito ay gadumanong lumayo, pumari at magtungo sa mas maluwag na lugar upang maiwasan ng anumang aksidente. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Abay, ang Philippine Red Cross daw po'y magde-deploy ng higit 1,000 mga tauhan para po sa tinawag nilang full-scale humanitarian operations sa kasagsagan po ng kapiesta ng Jesus Nazareno dyan po sa may Quiapo, Maynila. Samantala naman, protesta laban sa unprogrammed appropriations sa 2026 national budget abay inakyat na po sa Supreme Court. Dalawang mambabatas nagpetisyon. General amnesty para sa PhilHealth members na hindi nakapagbayad ng kontribusyon, ipinagutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
May-ari ng Wawaw Builders kinasuhan ng tax evasion dahil naman sa ghost flood control project sa Bulacan. Sa sports, Alex Ayala pasok sa quarterfinals ng ASB Classic Women's Singles. At sa showbiz, Miss Sue Ramirez humiling ng panalangin para po sa kanyang ina. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi.